Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Tess Soylan. Sabi niya, Kim Pao, hindi naman masamang kumita ng pera at magpayaman, pero mas importante ang kalusugan ng katawan nyo. Ang makina, di kuryente, nasisira, tao pa kaya. Ang di sumuko. Sana ingatan niyo sarili nyo para di magkasakit. Huwag ding sobrang jogging at magbuhat ng mabigat. Nakakabawas ng timbang yan, Kim Pao. Walang iwanan hanggang sa huli. So maraming salamat po sa komento, Ginang Tess Soylan. So tama po kayo, hindi naman masamang kumita, hindi naman masamang magpayaman, pero syempre ang i-priority natin ay yung ating health, yung ating kalusugan. And syempre si Kim Chu po, mayaman na yan, mapera na yan mga kakimpaw. Sabi nga po nila hanggang sa kaapu-apuhan, apo sa tuhod, buhay na ni Chinita Princess dahil sa mga property at sa mga investment neto. Yun nga lang po, si Kim Chu kasi mga kakimpaw, pag meron po siyang project talagang 101% binibigay niya po. Hanggat kaya ng kanyang katawan, kahit masama yung kanyang pakiramdam, tuloy pa rin mga kakimpaw. Kaya nga po yung mga boss ng It's Showtime, nagugulat na lang po kay Chinita Princess na magpapaschedule kahit na galing sa puyat, galing sa ibang trabaho, magugulat na lang sila na nagpapaschedule si Chinita Princess, 'di ba? Sobrang dedicated po ni Kim Chu sa kanyang trabaho. Kaya sana this time, ingatan niya naman po yung kanyang kalusugan kasi syempre yan po ang tunay na kayamanan. And sabi ko nga, mabuti na lang po andyan si Paula Avellino para mag-remind ng tungkol dito. And tingin ko naman ay sinusunod po ni Chinita Princess ang mga payo po ni Paula Avellino pagdating po sa health, no? And syempre, lagi na rin po silang nag-exercise, 'di ba? Active na po sila sa pag-gym, pero sana iwasan din po yung sobrang pagbuhat, no? Hindi naman po kasi ganoon kataba si Kim Chu, pero okay din naman yung katawan niya, 'di ba? Fit din po siya, sexy. Pero yun nga, wag po siyang masyadong magbuhat kasi hindi rin po yun maganda. So maraming salamat sa komento, Ginang Tess Soylan. God bless po sa inyo and mag-ingat kayo palagi. At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya dito, sana wag na munang pumirma ang Kim Pao panahon na mag-asawa na sila ni Pao. Panahon nila magpakasal para may anak na sila. Sayang ang panahon, Kim Pao. Kung sa pera hindi nyo madala yon. Pero ang ipamana yon sa anak nyo. Marami naman kayong pera ni Pao. Sayang ang panahon. Mas maganda sa katawan manggaling ang sariling anak. Mahal na mahal mo ang kambal. Good luck to you. Si Lord nang bahala sa Kim Pao. Todo support lang kami hanggang dulo. Percent tuloy ang kasal. Kim Pao. Maraming salamat po sa komento po ninyo, Ginang Mila Carillo. So, hopefully nga po, no, magpakasal na si Kim and Paula Avellino at napag-uusapan na po nila yung tungkol dyan. Sana mga kakimpaw. Kasi yan po talaga yung gustong mangyari ng mga Kimpaw fans na lumagay na po sa tahimik si Kim and Paolo at bumuo na po ng sarili nilang pamilya kasi nga naman, lagi ko ang sinasabi na hindi na po sila bumabata, sila po ay nagkakaedad na. And mahirap nga naman po yung mag-ampo na lang sila, di ba? Syempre mas mainam pa rin po yung dugo mo't laman talaga, yung aalagaan mo. Diba? Kaya sana maisip po nila yon hanggat maaga pa. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po at mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito. So nakita ko pong screenshot na nagsisirculate ngayon sa mundo ng social media. Actually,
Year 2020 pa po ito. Pero may isa pong nag-share, mga kakimpaw, na si Kim Chiu talaga ay tahimik daw pong tumutulong sa mga nabahaan at nasalanta po ng bagyo. Noon pa man, ibig sabihin, noon pa man mga kakimpaw, talaga namang si Kim Chiu, nasa puso niya na po talaga yung pagtulong sa mga kababayan natin. Kaya sa mga bashers dyan ni Kim Chiu, ito lang naman yung maipagyayabang namin, mga kakimpaw, sa mga bashers ni Kim and Paula Avellino, na si Kim po may gininto ang puso. Sabi nga dito, there will always be people who hate her no matter what she does or says, but that will never erase the impact of someone who cares deeply for the country and quietly helps those in need. Her voice and her actions matter far more than the noise of those who try to bring her down. Yes, agree ako sa sinabi nito, mga kakimpaw. Kaya sa mga pilit po na nang down kay Chinita Princess, tingnan nyo na lamang po yung ginagawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong suot po ni Chinita Princess na cap na All Saints ang tatak, no? So, meron po palang fan na nagregalo po kay Chinita Princess and Paula Avellino ng gantong cup din. And sabi nga po nung nagregalo na akala daw niya, yun po yung naregalo niya pero hindi daw po pala. Sabi nga dito, pagising ko kanina nakita ko kagad si Kimi suot ang cup. Kinilig ako ng konti pero di ako 100% sure na yan talaga. At na-confirm ko rin na di pala. Sana may chance akong makita ka, Pao, na suot mo ang bigay ko. So, si Paolo po kasi, mga kakimpaw, mahilig po yan sa All Saints, no? Ipapakita ko sa inyo yung damit or jacket ni Paolo Avellino na suot na kung saan ang tatak All Saints. Tapos, ngayon, si Kim Chiu naman yung may suot ng cup ng tatak All Saints. So, nakakadig lang, di ba, mga kakimpaw, na talaga namang nagkakaroon sila ng impluwensyahan sa isa't isa. So, ito po pala, mga kakimpaw, yung kanyang naregalo kay Kim and Paula Avellino. Napaka-sweet namang tunay na mga kimpawlan siya. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin, mga kakimpaw, itong ganap kay Chinita Princess last Wednesday. Diyan po yan sa Cebu. So, nakita or namataan po si Chinita Princess sa SNR Cebu. Nag-grocery po siya, mga kakimpaw, at isang fan nga po nakapagpa-picture sa kanya. Ayan po, ipaplex ko na lamang sa mga screen po ninyo. Kung yun natatandaan, mga kakimpaw, yan din po yung suot niya nung nagkaroon sila ng pagbisita, no, doon kay Twinkle. Yan din po yung suot niya doon, mga kakimpaw. Tapos after nun, rekta naman po siya sa pag-grocery. At ang tanong nga ay kung kasama daw si Paula Avellino, mga kakimpaw, ni Chinita Princess sa pag-grocery dito sa SNR. So, possible nakasama si Paulo. Kabigat-bigat naman talaga niyang grocery na yan from SNR, tas panggamit nila yan. So, andyan syempre si Paula Avellino para magbuhat at mag-help po kay Chinita Princess. O, di ba? May ganap na naman si Kim and Paula Avellino na grocery sa SNR sa Cebu. At kung yung mapapansin, panay gulay po ang nasa cart ni Chinita Princess. So, alam na dis kay Paula Avellino, mga yan. Kasi di po nagkakarne si Paula Avellino. More on gulay, isda lang, mga kakimpaw. Kaya for the adjust din si Chinita Princess sa kanyang magiging pagkain doon. O, diba? So, anong say niyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below.